punta natin sa Tagalog. Basahin natin sa Tagalog kasi nagkakaiba yata ng pangunawa. Yan o. Mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan, sa anak ng tao na iyong pinalakas sa iyong sarili. Ibig sabihin, ito ay pinapatungkol sa ama at sa anak yan, mga kapatid. Kaya dapat nating malaman dito mga komento po ninyo mailinaw. Sana kung nandiyan ka, John Philip, ay masagot po namin ang ganitong mga komento at maglinaw. At ngayon, kung meron po kayong gustong ipaliwanag patungkol diyan, hinahayaan po namin kayo makapasok sa Google Meet. Mag-usap po tayo. Diba? Baka nga tama po kayo. Ay di, susunod po kami sa inyong aral na kung talagang yun ang unawa ninyo. Kasi nga po, baka ho ganito ang inyong pagkaunawa. Bigyan po kayo ng example. Ano sabi dito? Pakinggan ninyo muli ito. Yung nasa 80-17 na awit, mahina yan, kaya pinalakas ng Diyos yan. Alam mo kung sino yan, kapatid? Si David. Nakita po ninyo? Pinalakas daw, mahina. Si David daw yun, pinalakas si David. Kung ating papansinin ang sitwasyon ni David, alamin natin ang sitwasyon ni David. Mahina ba talaga si David mula dun sa kanyang kabataan bago siya maging hari? Si David po, tingnan natin ang dati niyang kalalagayan. Diba si David nga po ay isang nagpapastol din ng tupat, nangangalaga ng kanilang yung tupa ng ama. Si David po ay bilang kabataan niya, yun na nga, ayon sa kanya, doon sa, tingnan natin sa sa 80 ng awit. Kasi nilabo niya yung paliwanag ni Bradley. Sabi dyan, mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan, sa anak ng tao na iyong pinalakas sa iyong sarili. Ayun, hindi natin malalaman dito pa lang sa verse na to kung sino yung tinutukoy dito. Kasi sinabi niya, si Kristo daw yung kinakanan. Alam natin, pag kinakanan, malayo yun sa kanan, sa kinakanan. Kasi dito sa sa 110, sabi dito, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Si Kristo nasa kanan ng Diyos, hindi kinakanan. Diba? Ang ibig sabihin ng kanan, yung kinakanan ng kanan. Tingnan mo. Dito sa Gawa 7. 7:56. At nagsabi, narito, nakikita kong bukas ang langit. Si Esteban, nung pinagbatuhan siya ng mga bato ng mga kanyang kalahi. Nagsasabi, narito, nakikita kong bukas ang mga langit. At ang anak ng tao, si Kristo yan, nakatindig naman sa kanan ng Diyos. Nakatindig. Doon kay David, nakatayo. Dito, nakatindig. Sa kanan ng Diyos, hindi naman sinabi, nakatindig sa kinakanan ng Diyos. Ba? Hindi dapat doon sa sinabi ni David dito sa 110 verse 1, umupo ka sa aking kanan. Ayun, dito sa sa 80, ang istorya kasi nito,
Si David dito, nananalangin yan sa Diyos Kung papansinin mo, yan Dinggin mo, o pastor. Sino yung pastor? Si Kristo. Nananalangin siya dito. Pastor ng Israel. Sino yung pastor ng Israel? Ay Kristo. Sabi, nananalangin siya dito. Ikaw na pumapatnubay sa usin na parang kawan, ikaw yung nauupo sa ibabaw ng mga kerubin, sumilang ka. Si Kristo yung pastor natin, nananalangin siya dyan, dinggin mo. Dito sa, papanumbalikin mo kami, O Diyos, at papasilanganin mo ang iyong mukha at maliligtas kami. O Panginoong Diyos ng mga hukbo, hanggang kailan ka magagalit laban sa dalangin ng iyong bayan? Si David, nananalangin siya sa kanyang bayan din. Pansin mo, dinggin mo, o pastor. Sa binasa natin, kanina sabi dito, mapatong nawa ang iyong kamay. Sabi dito mapatong nawa ang iyong. Sino yung iyong? Yung sinasabi dito sa pastor, nakausap niya ni David. Mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan, sa anak ng tao na iyong pinalakas sa iyong sarili. Kasi nakalagay dito, mali ito. Small letter, anak ng tao. Sino ba yung kinakanan? Kinakanan ng pastor. Kasi dito sa awit na to, nagkaroon ng kahinaan dito si David. Dala nga nung siya'y nagkasala, nangalunya siya kay Bathsheba, tsaka pinapatay niya yung asawa ni Bathsheba. Kaya humingi siya ng tawad sa Diyos at nagkaroon siya ng kahinaan. At inano pa siya ni Saul, Haring Saul, inusig pa siya. Kaya nanalangin siya sa Diyos na dito, na iyong palakasin sa inyong sarili, sa tao na iyong kinakanan. Mapatong nawa ang iyong kamay. Kanino yung sinasabi? Doon sa pastor ng Israel. Sa pastor ng Israel. Malinaw naman Iyong kinakanan. Iba naman yung doon sa kanan. Kasi binasa naman natin. Nakaupo sa kanan. Yung nakatindig sa kanan. Binasa din natin. Kahit ano pa man yan, nakatindig o nakaupo, basta kanan ng Diyos. Iba yung kinakanan. Kasi yung kinakanan, mas malayo yun doon sa nakaupo doon sa tabi ng Diyos Ama. Dito, ito naman, nakatindig sa kanan ng Diyos. Nakatindig siya dyan, si Kristo. Nakatindig. Ngayon, example ng kinakanan. Bibigay tayo ng example ng kinakanan dito sa Marcos. Marcos 10. Hindi kanan, kinakanan yung example natin. Kasi ayon doon sa video niya, si Kristo daw yung kinakanan na yun. Pero mamaya sa huling verse ko, ibibigay yan. Tingnan mo dito Sabi dito, at nagsilapit sa kanya si Santiago at si Juan, na mga anak ni Zebedeo. Nasa kanya ay nagsipagsabi, Guro,
ibig naming iyong gawin sa amin ang anumang aming hingin sa inyo. Humihiling to si Santiago at si Juan sa Panginoong Hesukristo. Sabi, at sinabi sa kanila, ano ang ibig ninyo sa inyo aking gawin? Sinabi ni Kristo, ano daw yung hinihiling? Tuloy. At sinabi niya sa kanila, ipagkaloob mo sa amin na makaupo kami sa ang isay sa iyong kanan. Tatabi sila kay Kristo. Si Kristo yung kanan ng Diyos. Alalahanin natin doon sa awit 110:1, kanan ng Diyos, nakaupo sa kanan. Doon sa Gawa 2:32, 7:56, si Kristo nakatindig sa kanan ng Diyos. Dalawa yung binasa natin, isang nakaupo at isang nakatindig. Dito, sabi nung dalawa, si Juan, si Santiago at si Juan, sabi, ipagkaloob mo sa amin na makaupo sa iyong kanan, sa tabi ni Kristo. Sa iyong kanan at saka sa iyong kaliwa. Sa tabi ni Kristo to, hindi sa tabi ng Ama Kasi si Kristo yung tabi ng Ama itong dalawa na to, ibig sabihin, pag umupo sila sa tabi ni Kristo, sila yung tinatawag mo, pag magmula doon sa Ama hanggang dito sa pangatlong upuan. Kasi tatabi daw sila sa Panginoong Kristo Yung Ama, nakaupo na, yung anak, nakaupo na yung sa kanan ng Diyos. Sila, gusto nilang umupo sa tabi nila. Sa iyong kanan, at sa iyong kaliwa. Ngayon, kung itong dalawa na to, so kanan at saka kaliwa nakaupo kay Kristo, ang tawag sa kanila, kinakanan at saka kinakaliwa. Malayo na sila sa Ama Hindi naman sinabi dito ni Santiago at saka ni Juan, ipagkaloob mo sa amin umupo sa tabi ng Ama. Ay di sila yung kanan. Ay sinabi diyan, ipagkaloob mo sa amin na umupo kami sa iyong iyong kanan at yung kaliwa, sa iyong kaluwalhatian, doon sa tabi ni Kristo. 'Di ba? Kung uupo sila sa tabi ni Kristo, sila yung kinakanan at saka kinakaliwa. Kasi dito sa sa awit, wala pa dito ang Panginoong Hesukristo Hindi pa naman, malakas na yun Bakit mo pa papatungan si Kristo? Nasa langit nga yun, nasa kanan ng Diyos Kung saan siya dati nakapwesto, doon siya talaga nakaupo. Nung umalis siya doon din siya nakaupo. Mapatong nawang yung kamay sa tao na yung kinakanan. Dito, wala pa dito si Kristo Hindi pa nagkatawang tao sa iyong mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Sino yung nasa kanan ni Kristo? Sabi dito, dinggin mo pastor. Si David yung nasa kanan ni Kristo. Kaya tinatawag siyang kinakanan. 'Di ba? Kasi si Kristo, basahin natin dito sa Gawa 2. Gawa 2:24. Dito pinatungan si Kristo. Hindi, 32 pala. At si Jesus na ito'y binuhay na mag-uli ng Diyos tungkol sa dito'y mga saksi kaming lahat. Mag-uli, saksi sila lahat na binuhay ng Diyos. Palibhasa nga'y pinarangal ng kamay ng Diyos. Kanang kamay, hindi naman sinabing
pinarangal ng Diyos yung kinakanan. Malayo yung kinakanan eh. Si Kristo kanan, kanang kamay ng Diyos. Diba? Si Kristo nasa tabi ng Ama, kaya nga kanan eh. Kung si Zebedeo at saka si Juan nasa kanan ni Kristo, sila yung kinakanan ng Diyos. Kaya nga sabi ni David doon sa 80:17 ng awit, kinakanan siya. Hindi si Kristo yung tinutukoy doon. Dito si Kristo yung tinutukoy. Kanan ng Diyos. Diba? Basahin pa natin dito sa damihan pa natin yung talata. Kinakanan ng Diyos. Mateo 26. Sa 64, 64. Ayun At sinabi sa kanya ni Jesus, ikaw ang nagsabi, gayon may sinasabi ko sa inyo, buhat ngayon ay iyong makikita anak ng tao nakaupo sa kanan ng kapangyarihan. Kanan. Kristo nakaupo sa kanan. Diba? Malayo naman yung kinakanan sa kanan. Maraming verse sa Biblia, si Kristo, hindi kinakanan ng Diyos. Hindi kinakanan. Si Pedro naman yung tanungin natin. Unang Pedro 3:22. Nasa kanan ng Diyos, pagkaakyat niya sa langit. Pagkaakyat ni Kristo sa langit, na umupo doon sa kanan ng Diyos. Diba? Dito sa Colosas, kay Pablo naman. Kanina kay Pedro, ngayon kay Pablo naman. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa taas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ba? Malayo kasi yung kinakanan eh. Ba? Hindi ito naiintindihan ng mga ngaral na ito. Itong si Mr. Owen. Ito yung example ng kinakanan. Balik tayo dito sa 30. Sabi dito ni Santiago at saka ni Juan, uupo daw sila sa kanan ni Kristo at saka isa kaliwa ni Kristo. Ano ba ang setup sa langit? Yung Ama nakaupo sa gitna. Tapos yung anak nakaupo sa kanan niya. Kung uupo itong dalawa na to, si Santiago at saka si Juan sa tabi ni Kristo, sila yung kinakanan at saka kinakaliwa. Yun ang ibig sabihin doon ni David. Ni David doon sa 80. Kasi nakaupo siya doon sa kanan ni Kristo eh. Ay, siya yung kinakanan ni Kristo, hindi nakaupo pala. Mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Si David ang kinakanan ni Kristo, ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi naman siya kanan ng Diyos eh. Hindi naman si David yung kanan ng Diyos. Kung siya yung kanan ng Diyos, paano si Kristo? Hindi mag-uunahan sila doon sa kanan. Sino ba kanan? Si Kristo o si David? Si Kristo, siyempre, yung kanan ng Diyos. Anong dito sa kay David? Siya yung kinakanan ni Kristo. Mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Kailangan kasi mapatungan to si David. Kasi humina na si David nung nagkasala siya.
Tsaka nangalun niya siya. Tsaka pumatay siya. Inusig pa siya ni Saulo doon kaya siya tumakas doon sa kuweba. Doon siya nagtago. Mapatong nawa ang iyong kamay na iyong kinakanan sa anak ng tao na iyong pinalakas sa iyong sarili. Ang tinutukoy dito na kinakanan, si David. Kasi si Kristo, doon sa binasa natin dito, sa awit 110. 110. Sabi dyan, si David mismo ay nagsabi, kanan ng Diyos si Kristo, ayan na umupo ka sa aking kanan. Bakit pa sasabihin ni David, upo ka sa aking kinakanan? Sabihin, pag umupo si Kristo doon sa tabi ng Ama, walang nakaupo doon sa tabi ng Ama. Kasi pag umupo si Kristo doon na mayroong kanan, siya yung kinakanan. Si Kristo yung kinakanan. Wala naman nakaupo doon sa tabi ng Ama eh. Siya lang yung umupo doon sa tabi ng Ama, si Kristo. Di siya yung kanan. Tulad ng dito sa sinabi ni Marcos 10. Gusto kasi nito ni Juan at saka ni Zebedeo na umupo sila doon sa kanan ng Diyos. Si Juan at saka si Santiago gustong umupo doon sa kanan at kaliwa ni Kristo. Kung si Kristo ay nakaupo sa tabi ng Ama, siya ang kanan. Ang tawag dito sa kanila, kinakanan at saka kinakaliwa. Kaya mali yung deduction niya na doon sa awit 80:17, si Kristo daw yon. Ang dami niyang binasang talata. Pinagbabasan niya lahat. Yung mga talata na wala naman doon yung salitang kinakanan. Kaya yun lang ang masasabi ko dyan sa mga ngaral na yan. Naglalagay siya ng salita, dinadagdagan niya. Punta ulit dito sa huwag kang magdagdag ng kanyang mga salita, baka kanyang sawayin ka at masundan ka sinungaling. Nagdadagdag Gumagawa siya ng sarili niyang version. Kinakanan daw si Kristo. Ang layo nun. Pangatlong upuan yung kinakanan. Kaya mali yung deduction niya.